Sunod-sunod yung kotse, oh. Laki, oh, mga ropa, oh. Balik kasi dito, sir. Marami tayong option dito. Alright, mga ropa. We're going upstairs na. Wow, ganda ng view, oh. Wow, grabe. Inaudio. Sulit na sulit yung punta namin dito. Baka naman nagkakataon lang. Inaudio. Good day sa inyo mga ropa. And this is Brentro, all about two wheels. Alright, so andito nga po pala tayo ngayon sa Shell Turbina, Calamba, Laguna. At tayo po ay pupunta ng Tanay, Rizal para i-break in natin itong ADB 160. At ang first stop pala natin is yung sa Cafe Caterina. And then aakyat tayo ng Mount Kulis. Bali kasama nga pala natin ngayon si Lalabs. Dalawa kami ngayon. Di ko alam yung tropa ko si Jason kung susunod ba sila, kasi ang balak namin kapag nagising sila ng maaga, magtagpo na lang kami sa hometown nila sa San Pablo. And base nga pala dito sa Google Maps, tayo po ay lalakbay ng 111 kilometers. At meron tayong 2 hours and 30 minutes na biyahe. Ayan. So mag-gear up lang ako. Nakapag full tank na ako ng gasolina. Tapos tara. Sa BPI. Tapos diretso tayo ng Ayala para sa bypass. Alright, let's go. And time check ng take off natin is 5:48 in the morning. So it's Saturday today. Sana maganda biyahe natin ngayon. Alright, let's go. Los Baños, Makiling. Alright. Ha, dito kami nag-swimming nung nakaraang taon. Ano, doon. Nakakamiss naman eh, oh. Sarap ng hangin dito. Lumalabas na si Haring Araw at gumaganda na yung paligid natin. Ito na, oh. Kita mo na si Mount Makiling, oh. Ganda. Tapos Palayan. Ano maganda dun? Long stretch to, pero kalma lang ang takbo natin. Yan, 70 lang. Mga barkada kasama ko dito 100. So napakaganda ng panahon natin ngayon. At sana magtuloy-tuloy ito hanggang pag-uwi natin. Ito yung masarap na panahon lang. Hindi mainit, hindi maulan, hindi makulimlim. Sakto lang. Ayan, ito na. Oh, Palayan. Oh, diba? Napakaganda. Kita mo yung bundok dun, oh. Tapos ang luwag ng kalsada. Nakakaramdam ng mga nakatira dito. Siyempre, nauusukan. So, ang kinaganda kasi ng daan dito, 4 lanes, no? Ayun, dito na tayo sa approaching bayan ng Victoria, Laguna. Alright, Victoria na tayo. Ayan, oh. Victoria. May mga itik. Ito pala, tandaan nyo kapag malapit na kayo sa Santa Cruz, itong mga itik na to. Ayan, lalaking itik. Ganda rin daan dito sa Victoria. Hanggang Lumban maganda daan, promise. I mean hanggang Pililla maganda na daan dun. Masikip lang sa Los Baños, Pansol, Los Baños. Ayan, masikip.
Ganda ng daan, parang solo natin yung kalsada. Ito pala, magbibigay lang ako ng tips sa inyo mga ropa. Kapag alam nyo madulas yung gulong nyo, mag-ingat kayo dyan sa ito, mga puti-puting yan, kasi nakakadulas lalo yan. O kung alam nyo namang madulas na yung gulong nyo, iwasan nyo na lang mapadaan sa ganyan or magstay sa ganyang klase ng daan. Yan yung mga puti-puting yan, yung nakikita nyo yan, kasi pintura yan at isa yan sa nagkokos ng slide sa mga motor, lalo na kung basa ang daan. Panoorin nyo yung video ni Sir Mel regarding sa kalsada, sa mga aspalto, pintura at semento. Makita nyo yung kapag nabasa, lalo na doon sa pintura, kapag nabasaan ang tubig tapos nadaanan nyo, totally talaga kayo, magsaslide kayo doon. So ingat-ingat lang tayo. At ganda na yung may alam. Alright, so approaching bayan ng Santa Cruz. Ayan na, Santa Cruz na tayo. Grabe yung shocks ni ADB 160 ni Deborah. Lumabas din yung potential niya dito sa front shocks. Gustong gusto ko yung front shocks niya. Dami ko nang daan ng lubak kanina, hindi ko lang na-videohan. And sobra akong na-impress ako sa shocks ni ADB. Grabe talaga mga Showa shocks, quality. Sa rear shocks okay naman, medyo matagtag lang, matagtag pa din, pero tingnan natin after break-in period, lalambot din yan. Ganda mga ropa. Nakita nyo ba yung nature na yan, yung bulubundukin na yan, maganda. And we're here sa Lumban. Ayan, dito na tayo sa Lumban. Wow, welcome to Kalayaan, Laguna. Alright, ambience, ang ganda ng ambience, oh. Puno-puno, mapuno, ang ganda ng ambience. Tingnan nyo mga ropa, ang ganda, oh. Tingnan yung bundok. Wow, grabe, ganda. Yung palayan, oh, ganda, ano. Ganda ng bundok, oh. Ayun, ang ganda. Grabe, ang ganda. Dito na masusubukan si ADB 160 pagdating sa cornering. Kaya tingnan natin kung gaano kalupit si Deborah. At paakyat na ng Marilaki, ganito na madadaanan mo mga twisties, kasi maakyat na tayo ng bundok. At ito yung mga gustong gusto ng mga riders, kaya binabalik-balikan nila to. So ganito ka sharp, oh, diba? Talim, ang talim. Goods to, goods sa cornering yung stock tire ni ADB 160. Mabitak. Ito yung sharp, grabe. Ito yung matulis, eh. Matakot pa, madulas. Grabe lamig. Close gloves na tayo pero tumatagos pa din yung hangin na yun, oh. Ganda ng windmill, oh. Labo, tignan mo yung windmill, maganda, oh. Oh,
Tanaw na tanaw mo dito eh. Oh. Maganda oh. Dami nila oh. 60 na lang kinakaya pag ahon. 60 50-60 pag ahon. Alright. Ganda sa cornering. Overtake. Lakas ni Deborah sa overtake. Wow, grabe yung shock sa likod. Sarap, gumanda. Ganda no. Ganda ng ambience dito. The Pine Hills Farm. Ganda oh. Ganda oh. Ako nga to. Alright. Mukhang konti pa lang. Okay pa. Sige. Alright. Ayun. Diba ang ganda ng view dito? Cafe Caterina. Diba? Alright. Ganda oh. Dito na tayo. Cafe Caterina. Ganda oh. Kita mo dun yung pedilya oh. Windmills. Oh. Kita mo ang view. Grabe ang ganda. So tara, kakain na tayo. Alright. Food trip. Tingnan nyo, matcha float with ice cream. Alright. Hindi na tayo tutuloy sa Mount Kulis. May nakausap ako na ang sabi daw maputik daw ngayon doon at may hirapan umahon ng mga motor. So naisip ko magpililya windmills na lang tayo ngayon. Mag-iba tayo ng ruta. Ito yung last route natin, last destination. Pililya windmills na lang pupunta. Yun na yung huli nating pupuntahan. Pililya windmills. Ayun oh, medyo malalayo pa yung ating lalakbayin mula Cafe Caterina. Ayun, 29 minutes pababa ng Pililya Windmills mula Cafe Caterina. So ayan, medyo nabusog kami. Ayan, masarap ang pagkain nila dito. At yun, tara, makbaka na ulit. Sobrang dumi ni Deborah. Tingnan nyo, maputi kasi talaga. Dagsa ang ulan dito kahapon, kaya siguro maputik ngayon dun sa Mount Kulis. At bigo tayo sa pagpunta natin ngayon doon. Alright, so bye bye Cafe Caterina. Nabusog mo kami. At maganda yung spot dito. Let's go Pililya.
Sunod-sunod yung kotse, oh. Infanta Quezon. Wow. Daming mga cafe, resto dito sa Tanayen. Marilaki, Kabsat Marilaki. Ganda sa cornering ng ADV 160, grabe. Wow, ganda ng view, oh. Wow, ganda, oh. Woohoo! Pililya. Ayun na, windmill. So, ang laki. Wow! Laban laki. So kayo sa private o sa dating pasyalan? Ano po? Ang dating pasyalan, First time po kasi namin dito eh. ha? First time po. May bayad lang sila dun sir kung papasok kayo dun kasi overlooking yung view deck nila dun, nasa tuktok ng bundok. Ayun. 360 degree, matatanaw mo lahat ang 27 na windmill. Ah. May bayad sila dun, 150 per motor. All in na po yun. Ah, all in na po. Dalawa ni ma'am. May pahingahan, may mga table. Ayun, sige. Tignan mo. Ang laki. Oo. Alright. Dito tayo sa private viewing ng ano. So yun mga ropan, dito tayo sa Pililya Windmill Farm. At ayun, makakita nyo yung windmill. Ang laki. Ang ganda yung place ng pahingahan nila. Tapos mamaya pupunta tayo sa view deck. Doon tayo magpapalipad ng drone. Alright? Kaya yun, pahinga muna kami ni Lalabs. Lalabs. Hi doggy! Yan si doggy. Hi! Hi ka muna sa vlog. Alright mga ropa, we're going upstairs na sa view deck. So hello. Sinangin ako. Wala yung view deck ko. Tayo. Ganda ng tanawin. Ayan. Mainit. Init? Mga ropa, Wait lang, may video lang. Video ko lang yun.
Yawn! Tapos na tayo magpalipad ng drone. At nakita nyo naman, napakaganda ng view. Sulit na sulit yung punta namin dito. Kasi nakapagpahinga ka na, nag-enjoy ka pa. Kaya habang bata, enjoy nyo na. Mag-rides na kayo ng mag-rides. Makikita nyo naman yung mga tanawin kasi dito, mga ropa. Napakaganda. Kahit mainit, malamig, mahangin. Grabe, ang gaganda ng bundok. Mabalik ulit kami sa pahingahan. Painom muna ako tubig. So, pahinga lang kami dito ng 30 minutes. Tapos, uwi na kami. At yung akyat namin sa Beauty kanina, medyo mainit. Kaya nakakapagod yung akyat namin. Alas 3 na agad? Alas 12 lang nung dumating tayo dito Oo, alas 3 na agad. Alas 3 hours? Hindi ako naniniwala. So yun mga ropa, nakausap ko kanina si ate na yun, nandun sa may tindahan. Sabi nila wala daw kuryente dito. Bali ilang taon na daw pala walang kuryente dito. Pero gumagana yung windmill nila dito. So hindi ko alam kung bakit wala silang kuryente pero nagana yung windmill. Diba? Parang nakakalungkot naman isipin paano kaya yung mga nandun sa tabi-tabi na nagtitinda na doon na talaga nakatira. Diba? Papansin nyo, panay solar sila dito. Panay solar ang gamit. Ayan o. Solar ang gamit nila. Kaya pala. Kasi iba naka-generator daw. Nakakalungkot lang. Sa dami ng windmill na nakapaligid dito sa Padilla. Itong lugar na to walang kuryente. Lang, nakapagkwentuhan kami kanina kay ate kanina doon. So yon mga ropa, maraming salamat sa panonood. At salamat dahil lumabot ka sa dulo ng video na to. At yun, sa wakas na break in na natin si ADB 160. At nakapag-adventure na rin tayo. So kita-kits ulit tayo sa ating adventure ride. This is Brentro, all about two wheels. Let's go!